Okay, so after 1 month ng paggamit dito sa Xiaomi 15, i-share ko na sa inyo ngayon yung real life usage ko, yung battery performance, pati na rin yung camera performance ng phone na to. So, yun yung dalawang aspect na gusto nating itakal ngayon kasi yun yung hindi natin napag-usapan sa first video. At kung hindi mo pala napapanood pa yung unboxing tsaka yung first impressions natin, quick review dito sa phone na to, yung iba pang mga benchmarks, ilalagay ko yung link ng video dyan sa description box sa baba. Pati na rin yung link ng Xiaomi 15 sa Lazada para makita mo kung magkano na to ngayon habang pinapanood mo yung video. Okay? So, umpisahan natin sa battery performance. Okay, so recap muna tayo dun sa battery capacity niya. Again, 5,240 mAh na capable sa 90 watts yung battery nito. So, nakakabilib lang guys. Kasi sa liit ng form factor ng phone na to, napagkasya nila yung ganun kalaki at malaki yung matututunan dyan ng ibang brands, lalong-lalo na ng Apple. Kasi ang laki ng iPhone 16 Pro Max pero mas malaki pa rin yung capacity ng phone na to. Mamaya pag-usapan natin kung ilang SOT yung nakuha ko sa PCMark pati na rin dun sa real life usage. Gusto ko lang munang isingit saglit yung case na nabili ko para dito sa Xiaomi 15 kasi talagang ginamit ko siya for a month. So nabili ko to sa Shandy Philippines. Nagustuhan ko siya kasi pati yung camera module niya protected. Ayan. Tapos kitang-kita pa rin yung kulay nung likod. Kaya gustong-gusto ko talaga to. Tapos hindi siya kapitin ng smudges tsaka ng fingerprints. Lalo na't pawisin ako. Tapos ang isa pa guys, na kailangan ninyong tandaan, bumili ako ng tempered glass dito sa Xiaomi 15. Pero okay naman, nakabit ko siya. Pero ang kailangan ninyong tandaan, mahihirapan ng basahin ng ultrasonic fingerprint scanner yung fingerprint nyo. So halos hindi na usable yung kanyang fingerprint scanner kapag ginamitin nyo to ng tempered glass. So, yun yung isa sa mga regrets ko. Tinanggal ko yung pre-installed na screen protector. So, kung bibili kayo, screen protector lang yung bilhin nyo guys para mabasa pa rin ng ultrasonic yung fingerprint niyo. Okay? So, yun yung isang advantage kung bakit yung mga optical fingerprint scanner ay gumagana kahit pa naka-tempered glass tayo. Kasi, camera lang yun. Okay? Hindi siya sobrang accurate kagaya nitong ultrasonic. Anyway, doon tayo sa PCMark. Guys, tingnan nyo naman kung ilang SOT nakuha natin. PCMark pa lang yan ha. Almost 19 hours and nakakabilib. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamalaking SOT na nakuha ko sa isang flagship phone. Ang tindi guys. Grabe talaga. So, ang laking factor na ang laki ng battery capacity. Tapos, ang liit lang ng form factor niya. So, i-recap ko lang yung setting ko nung ginawa ko tong test na to, 50% brightness pa rin at naka-auto pa rin yung ating refresh rate. At yun naman yung malamang sa malamang ay default ng majority ng mga gagamit ng phone na to. Okay, so dun tayo sa real life usage. So ginamit ko to as my main phone nung nag-travel kami. So nagsalpak ako dito ng SIM. Tapos palaging whole day naka-data siya kasi nasa labas kami the whole week. Nasa labas kami. Parang aalis kami ng bahay mga siguro 7 a.m. So, start na yon na naka-data siya. So, uwi kami mga 10, 11 p.m. Mga ganun. Mamaya, papakita ko sa yung screenshot. So, gamit na gamit talaga. Okay? Hindi lang ako naka-wifi. Kaya talagang matetesting natin kung ano yung battery performance niya sa real life usage. Tapos, yung mga ginamit kong apps ay camera, Google Maps kasi travel yon, tsaka Messenger. Yun yung tatlong primary na ginagamit kong apps nung nagka-travel kami. So, kumusta yung SOT na nakuha ko sa real life usage? Pakita ko na lang sa inyo kasi na-excite ako. So, reminder lang ulit, tinanggal ko siya sa charger ng eksaktong 7 a.m. Tapos, ang unang pag-check ko sa whole day na paggamit ay around 6:22 p.m. So, ang active time niya ay 11 hours and 31 minutes na guys ha. Pero, ang remaining pa rin natin, 46%. So, almost half pa lang yung nako-consume natin sa battery niya. 6:22 p.m. na almost 12 hours na guys. Yung lumipas na oras mula nung tinanggal natin sa charger. Tapos, chinek ko siya ulit around 11:04 p.m. 16 hours and 30 minutes na siyang active nung day na yon. 27% pa rin yung natitira. So, imagine kung uubusin natin yung buong battery niya, baka umabot tayo ng 18 to 19 hours. Eksakto-eksakto dun sa PCMark result na nakita natin kanina. So, guys, masasabi ko na mas maganda pa sa iPhone 16 Pro Max yung battery life itong Xiaomi 15. Isipin mo na lang kung hindi ganun ka-heavy yung usage mo dito everyday, hindi ka nakadata everyday, or kung nakadata ka man, baka hindi ka naman gumagamit ng Google Maps or hindi mo ginagamit maghapon yung camera.
Hindi kagaya nung pinakita ko mga screenshots kanina. Primary talaga doon, camera yung ginagamit ko. So kung hindi naman ganun, tapos maghapon, mas malaki pang SOT makukuha natin dito. Tapos guys, nasubukan ko pa na gamitin tong Xiaomi 15 bilang hotspot. Okay, as hotspot ko at saka nung wife ko kumukonect din siya minsan sa akin. Pero primarily ako yung nakakonect dito, hotspot. Whole day ulit. Pero guess what? Mas nauna pang malobat ang iPhone 16 Pro Max kesa dito. Antindi talaga. Sobrang impressed ako sa battery performance ng phone na to. At again, considering na flagship phone to, hindi ko in-expect na magiging ganito kaganda yung battery performance niya. Kasi nasanay ako sa mga flagship phones na umaabot lang ng 12-14 hours of screen on time. PC mark yun ha. Pero kapag real life usage, mga 8-10 hours lang. Pero ito, grabe. So, kung humahanap kayo ng flagship phone na hindi lang maganda yung performance, hindi lang maganda yung display, maganda pa yung battery performance, guys, no doubt, Xiaomi 15 ang best choice nyo. So, pag-usapan naman natin ngayon, guys, yung kanyang camera performance. So, kung gusto niyo malaman ulit yung full specs ng phone na to, pati yung mga sensor na ginamit, pwede nyo puntahan yung unang video natin dito sa Xiaomi 15. At disclaimer lang, guys, lahat ng samples na ipapakita ko sa inyo ngayon, naka-Leica authentic tayo na mode. Kasi nagustuhan ko lang talaga yung timpla ng kulay na yon. At madalas ko din gamitin yung portrait mode dahil mas nagmumukhang kinunan sa DSLR camera yung mga pictures compared dun sa normal mode lang. So, pakita ko na lang sa inyo lahat ng mga nagustuhan kong pictures kuha dito sa Xiaomi 15. Enjoy!
So base doon sa mga nakita ninyong sample photos at videos kuha dito sa Xiaomi 15, anong masasabi ninyo? Comment kayo sa baba kung pasok ba sa standard ninyo yung camera performance ng phone na to. Kung ako itatanong ninyo, satisfied ako guys. Okay, hindi ko naman pwedeng sabihin na ito yung pinakamagandang camera na na-try ko so far sa lahat ng mga Android phones na na-review natin dito sa channel. Hindi ko masasabi yun kasi meron pa tayong X200 series ng Vivo na, again, wow talaga yung mga photos. However, yung mga photos kuha dito sa phone na to, pwede na makipagsabayan sa iPhone 16 Pro Max. Okay? Yun yung tingin kong edge ng phone na to kasi hindi siya kasing mahal ng ibang mga flagship phone. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung X200 Pro, alam ko mas mahal yun kumpara dito. So, kung yung budget mo hindi aabot sa ganun, okay na okay po na alternative to kung mobile photography, yung isa sa mga primary na reason mo kung bakit naghahanap ka ng bagong flagship phone. So, again, pasado sa akin yung camera performance ng phone na to. Isang bagay lang guys siguro, yung hindi ko talaga ma-justify dito sa Xiaomi 15 and Xiaomi overall guys. Overall ng mga phones nila ay yung UI. Don't get me wrong maganda na at napakadami ng improvements ng UI nitong HyperOS compared sa dati nilang UI. Pero hindi ko pa rin siya kayang gamitin over halimbawa Samsung One UI o kaya yung UI ng iPhone. Hindi ko pa rin talaga masabing nakikipagsabayan na siya sa ganda nun. O kaya yung Nothing OS pa lang. Nothing OS talaga ang magandang maging standard ng mga brands ngayon. Kasi sobrang parang malapit na siya sa stock Android. Pero at the same time, parang iPhone or iOS na yung experience. At isa pa sa nakita kong problem dito sa UI ng HyperOS, kapag nag-install ka ng third-party launcher, yung gestures niya hindi nagagana. Okay, madi-disable yun at mapipilitan kang gumamit ng virtual navigation keys. So, ma-activate dito yung home button, back, tsaka yung recent apps or kung ano man customization ng gawin mo. Basta may virtual buttons na mapupunta dito kapag gumamit ka ng third-party launcher. At yan ang isa pa sa hindi ko talaga ma-justify dito sa HyperOS. At parang wala yung freedom mo, yung liberty mo na makapag-customize na Android phone dahil doon sa restriction na yun. So sana, Xiaomi, hayaan nyo yung mga user ninyong gumamit ng third-party launcher kasi hindi naman HyperOS ang pinakamagandang UI ngayon. Okay? Depende na lang kung talagang sobrang pagandahin nyo na parang Nothing OS level o kaya iOS level na yung UI ninyo, tsaka nyo po gawin yan. Pero sa ngayon, nakaka-disappoint na nire-restrict ninyo yung inyong mga user na gumamit ng third-party launcher. Okay? So, yun yung kailangan ninyong tandaan, guys. Yun yung medyo nakaka-disappoint talaga sa HyperOS. Hindi pa siya pulido, pero hindi ka pa makapag-customized 100%. So guys, yun yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa battery performance at camera performance nitong Xiaomi 15. At yun lang yung isang downside na ayoko dito sa phone na to at Xiaomi phones overall. Lahat ng phones sila ay yung UI, yung HyperOS. Pero if ever na itong Xiaomi 15 ay napili mo as your flagship phone, as your daily driver, I guarantee you hindi ka magsisisi. Lalo na pinangako ng Xiaomi na aabot ng 4 na major Android upgrades itong Xiaomi 15 plus 6 years na security patches. Isipin mo yung software support na matatanggap mo. So, ang tagal nyo po magagamit ng phone na to at considering na ang tagal po, ang ganda ng battery performance ng phone na to, hindi agad-agad madedegrade yung battery health niya kasi hindi ka mapipilitan na ibabad to sa power bank o sa charger. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to para makapag-decide ka kung ito ng Xiaomi 15 na bibilin mo. At if ever pala na gusto mong mabili yung case na ginagamit ko ngayon para sa phone na to, ilalagay ko rin yung link dyan sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.